At alamin na natin ang pinakasariwang update sa kilos at lakas ng Bagyong Pablo mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, kamusta na ang Bagyong Pablo? Rafi, patuloy nga na nananalasa ang Typhoon Pablo matapos itong maglandfall sa Baganga, Davao Oriental kaninang umaga. Dahil dito, nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 3 dyan sa Bohol, Siquijor, Southern Cebu, Southern Negros Oriental at Occidental sa Visayas. Signal number 3 rin dyan sa Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte at Camiguin sa Mindanao. Itinaas na sa signal number 2 ang Northern Palawan, kabilang ang Calamian Group of Islands at Cuyo Islands sa Luzon. Signal number 2 rin sa Southern Leyte, Antique, nalalabing bahagi ng Cebu, kabilang na ang Camotes Island, nalalabing bahagi ng Negros Oriental at Negros Occidental sa Visayas. Sa Mindanao, signal number 2 rin sa Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao, Surigao del Sur, Dinagat, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao del Norte, kasama ang Samal Island, Compostela Valley, Davao Oriental, North Cotabato, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Maguindanao. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Palawan sa Luzon at sa Aklan, Capiz at Leyte, kabilang na ang Biliran sa Visayas. Signal number 1 din sa Davao del Sur, Sultan Kudarat, Basilan, Sarangani at South Cotabato dyan sa Mindanao. Rap, nasa Bukidnon na ngayon ang bagyo at huling namataan ng pag-asa ang mata nito 50 kilometro sa silangan ng Malaybalay, Bukidnon. Bahagya itong humina at ngayon ay may hangin na 160 kilometers per hour near the center at bugsong umaabot ng 195 kilometers per hour. Bumagal ang kilos nito sa 20 kilometro kada oras at gumagalaw pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Malawak ang rain bands ng Bagyong Pablo kaya matinding ulan pa rin po ang daladalhin nito halos sa buong Mindanao, lalong-lalo na dito sa may northwestern section na kung saan dyan patungo yung bagyong si Pablo. Kaya sa mga kapuso natin dyan, mag-ingat po sa inaasahang flash floods at landslides. Diyan po kasi sa Mindanao, aabot sa 48 barangay ang landslide prone. Isa po sa mga mahigpit na binabantayan ang Dinagat Island. 1,230 barangay naman po ang flood prone. Pinakabahain po dyan ay ang Surigao del Sur. Samantala, maapektuhan na rin ng bagyo ang Katimugang Visayas na kung saan lalong-lalo dito sa may Negros Island, dito sa may Cebu at Bohol, makakarans po ng mga pagulan hanggang dito sa may eastern section, yung pong Samar Leyte area. Ang Luzon naman, makakaranas din ng mga pagulan dito sa hilagang bahagi pero dulot po yan ng umiiral na hanging amihan o yung northeast flow. At base sa storm track ng Weather Central, pagkatapos pong tumawid dito sa main island ng Mindanao, dadaan po yan dito sa may Sulusi, yung sentro nitong si Pablo. Posibleng tumama uli dito sa may Palawan. Bukas na po yan, Huwebes, at pagkatapos ay magtutuloy-tuloy dyan sa may West Philippine Sea. At bukod sa mga pagulan, asahan na rin po yung posibleng storm surge at matataas na alon, lalong-lalo na dito sa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao. Mataas din po ang alon dyan sa seaboard ng Northern Luzon hanggang dito po sa eastern seaboard ng buong Luzon. Kaya pinapayuhan yung mga maglalayag, lalo na yung mga maliliit na sakyang pandagat na ipagpaliban mo na po ang inyong biyahe sa dagat. At para sa iba pang detalye, bisitahin ang GMA Weather webpage at Facebook page. Ako po, si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, may katanungan lang po sana ako. Meron pa po bang ibang mga weather systems na pwede makaapekto dito kay Pablo? Sa ngayon, Rafi, ay wala pa. Ang nakikita natin ay tuloy-tuloy yung kanyang pagkilos mula dito sa Mindanao, daraan ng Sulusi, patungo dito sa may Palawan at posibleng palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw ng Huwebes kung hindi magbabago yung kanyang pangkasalukuyang direksyon. Okay, maraming salamat, Mang Tani.